Magandang araw mga kaproyekto. Welcome to Proyekto Pilipino. Again, meron ho tayong follow-up episode no coming from our conversation last week with Dr. Tolentino. Ngayon naman po ang pag-uusapan natin ay merong kaugnayan sa nutrisyon. Siyempre, bahagi pa rin to ng ating food security discussion. At tayo po ngayon ay mapalad na ang ating panauhin ay isa hong eksperto sa field na ito. Siya po ay Associate Professor sa Department of Nutrition of the College of Public Health ng University of the Philippines, si Associate Professor Kim Leonardo de la Luna. Welcome, Associate Professor Kim. Good morning, Father. Good morning po. Thank you for joining us. Kaya namin kayo niimbita is dahil nakita namin sa isang survey na dahil mahal ang presyo ng bigas ngayon, ang kinakain ng ang ino-order ng mga nanay ngayon, binibili ng mga nanay ngayon para sa mga bata nila kadalasan ay instant noodles. And we were wondering, anong masasabi nyo tungkol dito sa mga dietary choices na ginagawa ng ating mga kapwa Pilipino ngayon na mahal ang bigas? Okay. So, kung titingnan po natin, yung noodles po, ang instant noodles ay isa pa ring mahalagang pagkain na makakapagbigay ng sustansya sa ating mga kabataan, particularly sa young children population. However, pag tiningnan nyo po ang nutrient content nito, ang kaya lang nitong ibigay ay carbohydrates, maliit na porsyento ng protina at fat. At kung titingnan nyo po yung micronutrients tulad ng mga vitamins and minerals, napakaliliit. Kaya hindi ito dapat gawin or ibigay ng palagian sa mga bata. So kailangan nating aralin kung gaano lang karami ang dapat ibigay sa ating mga anak. Ayan. At kung paano natin i-disseminate yung information sa public. Kasi nga hindi rin naman po natin masisi yung ating mga kababayan kasi ito ang pinakamura sa panahong ito. And based sa practices na makikita po, ang tendency ay lutuin ang isang pakete ng noodles, lagyan ng maraming sabaw at i-divide kung ilan ang miyembro ng isang pamilya. So ayun po yung nangyayari sa panahong ito. Kim, ang isa rin namin kasing nakita na talagang run away siya. Nabanggit nga ni Lelo yung isang survey or study na siya yung number 1 sa lahat ng binibili. Talagang run away winner siya. Tapos nabanggit nga bago tayo magsimula, nabanggit ko kay Kim na nung bukas pa yung aming tulong center, meron kaming tulong center nun sa ABS. So ilang araw doon, medical. Ilang araw, legal. Pero majority noong aming mga medical cases ay dialysis, no? And apparently, 'di ba, nakita rin natin, 'di ba, yung mga merong usapin noon sa PhilHealth, 'di ba? Ang laki ng perang na nakalaan sa dialysis, And I guess Kim, kaugnay ito, no? Kaugnay ito sa ating pag-uusapan ngayon. Tapos yung pangalawa na gusto ko rin sanang mapag-usapan natin, nung nakipag-meeting kami sa DSWD para doon sa kanilang yung walang gutom, yung kanilang tugon sa malnutrition at sa food security. Isa sa mga major parts noong programa ay education, no? At nandun nga yung kailangan may specific kung ilang porsyento ang carbohydrates, ilang porsyento ang nutrients, etc. I think basically 3 food groups, So sana matalakay natin yung dalawang punto na yon sa ating usapan ngayong araw, Apa. May gusto akong idagdag doon, Fads, because yung binanggit ni Leloy at binanggit nyo na pinakamura ang instant noodles at yun ang pinakamalaking porsyento ng ginagastusan ng pagkain, ay kakabit din natin doon dahil doon sa nabanggit nyo, Fads, about dialysis, and which means kidney problems. Yung maraming mga taga-ibang bansa na nagugulat na sa atin, basic foods ang mga delata. Dahil hindi naman ma-afford ang fresh na pagkain. And yung hinahalo na instant noodles on one hand na mataas sa asin at mataas sa mantika, and then mga delata na ganun din. Kim, pinag-aaralan ba ninyo? Ano ba yung totoong basically basic diet ng ating mga kababayan, kung isasalarawan nyo sa pag-aaral ninyo, ano ba siya talaga? And meron bang paraan para itawid ito sa mas
mabuting mga ulam at binhi? Yes. Thank you very much, Father at Sir Manolo, para sa mga katanungang inyong nabanggit, no? Una po muna, sasagutin ko ang tanong sa diabetes, no? Na related yung mga dialyzed patient natin. Kung titingnan po natin ang number according to the recent data, last 2021, 7 million Filipino are experiencing from chronic kidney disease, and this will require eventually dialysis, no? So kung makikita natin yung numerong yon at aaralin kung bakit nagkakaroon ng chronic kidney disease yung mga pasyente natin na nagda-dialysis, malaking bahagdan po ay dahil sa diabetes. At kung makikita po natin kung bakit nagkakaroon ng diabetes, multifactorial po. Malaking bahagi kung bakit nagkakaroon ng diabetes ng isang tao ay dahil sa dieta at exercise. Kasama na yung mga lifestyle factors. Pero malaking porsyento po ang dahil sa dieta. Kung makikita po natin ang pagkain ng isang Pilipino, karamihan ay nanggagaling sa carbohydrates. Unang-una dahil siguro mas mura ang mga carbohydrate-rich foods at isa nga dyan ang noodles. Pero kung titingnan natin, aside from noodles, of course, kumakain din ang mga pangkaraniwang Pilipino madalas ng kanin. Yan ang kalimitang nasa hapagkainan. No? Kanin, tinapay, at marami pang carbohydrate-rich foods. Pero babalik po tayo sa noodles kasi sabi sa survey, number 1 sa listahan ng ating mga processed products ay noodles. Kung titingnan nyo naman po, sabi nyo nga po kanina, napakataas ng asin ng ating noodles. No? Kaya kung titingnan po natin, maliban sa asin na meron yung noodles, marami din napakababa po ng iba pang essential nutrients na meron ito. So actually may ginawa naman ang gobyerno nung mga nakaraan pang administrasyon regarding dito. Nagpasa sila ng batas ng food fortification law. Panahon ito ni President Arroyo wherein naglagay tayo ng mga araw ng Sangkap Pinoy, no? Pero sa pagdaan ng panahon, unti-unting nawawala, ilang produkto na lang yung may araw ng Sangkap Pinoy kung saan nagdadagdag sila ng mga vitamins, katulad ng vitamin A, iron, isang mineral at iodine. Pero kung titingnan ulit natin ngayon po, napakaliit na o hindi na lahat ng ating manufacturer gumagawa o gumagamit nito. Pangalawa pong katanungan regarding sa ano ba yung dapat kinakain ng isang Pilipino. Ang atin pong Food and Nutrition Research Institute ay nag-develop ng isang pinggan para ipakita kung ano ang dapat nating kainin ng isang Pilipino na walang karamdaman. Tinatawag po natin itong pinggang Pinoy. Napakatagal na po nitong ginagamit para magturo. Isa pa po dyan yung food guide pyramid. Nagsasabi ito dapat ang kinakain sa maghapon ng isang individual. Pumunta muna po tayo dun sa pinggang Pinoy. Sinasabi po ng pinggang Pinoy, kalahati dapat ng ating pinggan ay dapat galing sa gulay at prutas. Ika-4 na bahagi lang yung ating kanin, noodles at mga carbohydrate-rich product. At ika-4 yung protina katulad ng karne, isda at mga katulad nito. At of course ay tubig. Pero kung titingnan po natin naman ang economic situation ng Pilipinas kung saan napakataas ng inflation rate, ang tanong natin, kaya bang matugunan ng isang pamilyang kumikita lamang ng minimum wage sa isang maghapon na may 5 miyembro para matugunan ang isang pinggang Pinoy? Marami pong ginawa na at na-develop ng mga recipe para ituro sa ating mga may bahay o nagluluto ng pagkain ang healthy or tinatawag nating masustansyang mga pagkain. Available po ito. Pwede po natin itong makita sa mga website. Patuloy din po ang pagtuturo sa grassroots level sa pamamagitan ng ating mga barangay nutrition scholars at health workers. Ang ating pong malaking katanungan, sabi nga namin, hindi sapat na may edukasyon ang mga nanay o may bahay. Dapat may access din sila sa nutritious at ligtas na pagkain. At yun ang pinakamalaking concern. Kasi po, hanggat hindi natin nasisettle, kasi isa pong basic cause ng
malnutrition or kakulangan sa pagkain ng kahirapan. Hangga't hindi natin na-fix ito, patuloy lang na kung anong murang pagkain yun ang bibili ng ating mga kababayan. At isa nga sa pinakamura na nabanggit natin kanina ay noodles. Kim, yung instant noodles, ang sinasabi nyo, pag masyadong maraming instant noodles kinakain mo, maaaring maging sanhi yun ng diabetes. Multifactorial of course, pero maaaring mag-contribute yun sa diabetes. Hindi lang po diabetes, Sir Leloy, no? Contributory factor kasi mataas ang carbohydrate and prolonged exposure or matagalang paggamit. Aside po sa diabetes, meron pa pong ibang mga sakit, no? Hypertension ang pinakauna kasi napakataas ng asin na meron ng instant noodles. At alam natin na kapag mataas ang asin ng pagkain, ito po ay maaaring magpakataas ng presyon ng isang individual. So yung diabetes, isa lang po ito, no? Napakarami po kasing causative factor para mag-lead sa diabetes. Pero maaari pong maging isa sa maraming factor. Oo. Kasi baka puro noodles tapos inuulam sa kanin, sasamahan pa ng kape. Ayan. Na medyo kape na matamis, na maraming asukal. Siyempre, carbohydrate overload. 3-in-1 di ba? Yung isa pang sakit na pinag-uusapan natin, hindi lang sakit kundi parang nagiging kapansanan na yung stunting. Meron bang contribution ang over-reliance sa instant noodles dito sa phenomenon ng stunting? Tatlong episode na kami sa stunting. Sa stunting, oo. Napaka-interesting pong tanong yan tungkol sa stunting. Ang pinakamahalaga pong nutrient sa pagpapaganda o pag-i-improve ng ating height ay protina. Kung titingnan po natin ang nutrient content ng ating noodles, napakababa ng protina, no? So kung magre-rely lang po tayo sa carbohydrate rich products, kabilang nga dyan ang noodles, hindi natin ma-achieve yung maximum growth potential kasi kailangan din nating ibigay yung ibang uri ng sustansya. Sabi ko nga, ang pinakamahalaga para ma-achieve ang optimal growth at height ay ang ating protein. Oo. Na usually makikita sa ating mga karne, isda, mga legumes or nuts, yun po yung mga cheaper na source, no, na meron sa Pilipinas, legumes, nuts, at saka maliliit na isda. Pero kung titingnan po ninyo ang pag-aaral sa Pilipinas, napakaliit ng porsyento ng mga taong kumakain itong mga legumes, nuts, particular yung mga munggo, no? Hindi ganun kadami, hindi ganun kalaki. Kaya maaari din po, ang sagot doon, maaari din mag-contribute kung magre-rely lang tayo sa noodles at carbohydrate bilang pagkain. Importante ba na yung... Sorry. Doon sa just ang topic, alam ko medyo scientific na, pero alam ko merong mga protina na buo yung sinasabing amino acid profile, kagaya ng karne, ng gatas, ganyan, ng yogurt, for example. Tapos minsan, kunwari soy, even yung munggo, hindi kompleto yung mga amino acid. Yes. Ano ba yun? Issue ba yun? O basta kumain ka ng maraming protina, okay ka na? Tama po kayo, may point yun, no? Mas mataas ang capacity ng katawan na magamit kapag galing ang protina sa mga hayop or animal-based products ang sources ng protein natin. Pero hindi naman po natin sinasantabi nga ang protein source coming from plants. Kasi napakahalaga ng gamit din ito sa Pilipino kasi kung titingnan po talaga natin, hindi natin kayang i-achieve yung pangailangan natin sa protina kapag sa animal-based tayo umasa. Although, sabi nga ninyo, yung score, amino acid score ay mas mababa ng kaunti sa halaman o sa mga plant-based products. Pero kapag po napaplano ng ayos, no, kung saan tayo ay sinasabi natin itong protein complementation, kung saan may isang limiting na amino acid dun sa isang pagkain, sasamahan ulit natin ng isang plant-based na produkto na may protina din. Pag pinagsama mo sila, magiging buo na sila. That is protein. Halimbawa munggo plus anong magandang ibagay sa munggo? Halimbawa po, ginataang munggo. 'Di ba po ang ginataang munggo natin, lugaw na may gata ng kaunti, tapos lalagyan natin ng dinurog na munggo. Yung paborito nating kakanin. Isa po yung halimbawa ng protein complementation.
Isa pa pong halimbawa ay ayan, ang kain ng ginisang mais. Ayan, pag i-combine po ito sa kanin, yung limiting na amino acid dun sa isa, mako-complement. Babawi. Oo. So in the long run, mako-complement nila ang isa't isa. Lalo na po, sabi ko nga kanina, hindi afford ng lahat ng pamilyang Pilipino na bumili ng mga produktong mayayaman sa protina, lalo na galing sa mga hayop. Yan, maganda yung tanong ni Leloy, because para sa mga medyo may kaya, naging uso na ngayon yung tinatawag na plant-based, no, para substitute sa meat. But even as far back as yung 1980s, nung unang lumabas sa mga kadiwa stores, ang tinutulak nung panahon na yun, dahil nasa economic crisis tayo noon, yung TVP, yung textured vegetable protein, di ba? At yung paggamit ng mga soybeans. So, ang sinasabi mo na medyo may limitations din ng mga ganung uri ng protina, but on the whole, it's still better na kumpara sa walang protina, hindi ba? At kung ihahalo, pwedeng lalo pang ituwid. Ito naman yung tanong ko doon. Yung dating sistema na tinutulak yung mga nire-recommend ng mga sangkap, naglalabas ng mga recipe, para lang mabigyan ng nadagdag ng kaalaman at alternatives ang mga pamilya. Ngayon, iba na ang pamumuhay ng mga pamilya. Wala nang may panahon na magluto, wala nang panahon na maghanap ng recipe. Which is why also, I think, pataas ng pataas yung reliance nating lahat sa mga pagkain na niluto ng iba. Yes. So, meron ba kayong mga guide or may paraan ba para, for example, kung, you know what I noticed, for example, yung kung pupunta ka sa Jollibee, pati mga varieties, you can buy one egg, one hot dog, one this and one that, na pwede mong idagdag sa existing na ulam nila, which means yun doon na papunta ang dieta ng mga tao. So, meron ba kayong mga guides para sa ganun? So, for example, kung Family Mart lang ang kaya mo sa umaga, or let's say Jollibee pang tanghalian, ano yung pwede mong gawin para... Apo. Napaka-interesting ng tanong na yun. Particularly po, kung titingnan natin, tama po kayo, napakaraming Pilipino na ang nagre-rely sa ating mga pagkain na hindi niluto sa bahay. Produkto yan ng westernization na tinatawag, lalo na sa ating mga urbanized cities. Kung saan nagre-rely na talaga tayo sa fast food, sa mga karinderya at mga katulad nito. Ang pinaka mabilis na sagot dyan, unang-una, hindi po natin kayang mapunuan ang ating pangangailangan kung doon tayo magre-rely. Kaya pinakamagaling pa din na mag-prepare tayo kahit papaano ng easy recipes or madaling lutuing pagkain sa bahay. Yun po ay kung kaya ng budget. Ang pangalawa po, hindi po kasi uso dito sa atin ang urban gardening, no? Hindi ganoon lahat ang pagtanggap ng urban gardening sa Pilipinas. Kasi marami pong pag-aaral sa ibang bansa ang nakita na ito ay magandang halimbawa kung paano natin mai-improve ang diet ang kabuuang dieta. Kasi tingnan niyo po ang mga fast food natin. Wala namang gulay, 'di ba? Walang prutas. So, kung meron kayong makukuha o ang isang tahanan, isang may bahay, may makukuhang mabilis na pagkukunan ng halimbawa talbos ng kamote, kangkong, madali siya makapagdagdag ng gulay sa kanyang isang meal. No? Yun ang isang pinakamadali. Pero aside from that, meron po ang mga na-develop na easy to prepare recipes na pwedeng gawin sa bahay. Ang laging tanong, kaya ba ng budget? Pangalawa ay kaya pa ba rin ng oras? Kasi maraming Pilipino na nag-focus na lang or nagre-rely na lang na bumili na lang kasi mas matagal mag-prepare. Kung titingnan po natin, hindi naman kulang ang education. Alam natin kung alin ang healthy, alin ang hindi. Pero pinipili pa rin nating bumili na lang kasi wala namang, yun yung pinaka-accessible at mabilis nating mabibili. So kung hanggat hindi natin na-i-improve yung sinasabi kong access sa masustansyang pagkain, hindi natin kayang i-achieve as a whole yung food security
Kasi yung food security as a whole is multidimensional. Isa lang po yung food access doon. Marami pa pong areas na kailangang tuunan ng pansin. Kim, dun sa subject ng urban gardening, hindi ba pwedeng sa eskwela tayo magtanim? Yung mga estudyante. I say this because nakatira ako sa Berkeley. At sa Berkeley, dito sinimulan yung ngayon medyo nationwide na siya na programa sa US, yung tinatawag na Edible Schoolyard. Simulan siya isang restaurant sa amin dito, yung pangalan Shapanese. And nag-work sila with local schools, public schools, para magtayo ng mga mga garden sa mga eskwela at nagtatanim yung mga estudyante at ginagamit nila yun para pakainin ng sarili nila, naiuwi nila yung mga tinatanim nila. And I think pwede ito maging bahagi ng educational system kasi siguro nga mahirap magtanim sa bahay. Pero siguro sa eskwela, baka pwedeng gawing subject. I don't know, it's something to think about na, well, matagal na siya, 20 years na ata siya dito sa city namin dito, at the schoolyard. Naalala ko lang Manolo and Lelo and tsaka Kim, Green Revolution. Okay. Hindi, but Lelo, it's been happening for over 20 years. Marami na nakausap ng mga principal. And di ba yung napag-usapan natin dati na ang problema ng mga principal, kung may feeding program ka, limitado yung duration. So ang problema nila, paano mo itatawid yung mga bata dahil 3 buwan lang sila papakainin? Buong year naman kailangan kumain yung bata. So ang ginagawa nila is they do plant, but not all schools have Malaking flat areas, spaces. Oo. Sa Pilipinas po, meron tayong mga activities katulad ng gulayan sa paaralan. Again, ang problema ng Pilipinas, sustainability. Mahirap tayong mag-sustain ng mga programa. Sa ngayon po, hindi ko alam kung ilan na lang school ang merong gulayan sa paaralan. Pero nasa mandato po yun na dapat merong ang bawat school ay nag-a-adapt ng kanya-kanyang gulayan sa paaralan. Pero pag nagpunta ka ngayon sa mga school, hindi lahat meron ito. Tama po, pwede namang gawin din sa mga urban schools natin, sa mga schools sa city, na mag-invest sa urban gardening. Kasi may point po na turuan na sa batang edad pa lang natututo ng magtanim ang ating mga estudyante. Para din, kasama ng education ay introduction sa kanila kung ano ba talaga ang dapat gawin or itanim, kainin para ma-attribute nila na ito yung natanim namin, ito din dapat yung aming lulutuin eventually. Kasi sa ayaw man natin at sa gusto, kung titingnan natin ang mga kabataan natin ngayon, no, lalo na meron po kasi tayong tinatawag na neglected crops in the Philippines. Marami na tayong nakalimutang pananim sa Pilipinas, particularly ng bagong generation. Iilan na lang po sa mga bata siguro ngayon ang nakakaalam halimbawa ng hindi ko alam kung alam nyo pa rin, pero yung may katuray tayong sinasabi before sa provinces. Oo, hindi na yan alam ng mga kabataan ngayon. Pako, no? Iilang bata na lang ang kumakain ng pako ngayon. Kasi wala na to sa market. Wala na, nakakalimutan na natin. Pero kung titingnan natin... Alam mo Kim, kahit yung mga alam natin yung pangalan dahil kinakanta natin sa Bahay Kubo, hindi na natin alam kung ano yung itsura. Alam natin alam natin yung pangalan, alam natin paano kantahin, pero hindi natin alam kung makita natin sa palengke. Yes, opo. Kasi hindi na naituturo sa mga eskwelahan. May dadagdag lang ako because this is connected sa pinag-usapan namin ni Leloy at ni Fads in past episodes. Yung problema ng pagtatawid sa supply chains na lalo na pagdating sa gulay. And I find it remarkable na ngayon maraming urban gardening na nangyayari even in condos, but ang market nila kapwang may kaya din. Yes. Or mga restaurant na nakatarget sa mga may kaya dahil sila nangangailangan ng kamatis, lettuce, that sort of thing na tinutubo dun sa mga condo and then malapit na sa mga restaurant. Using technology na galing sa abroad, hydroponics, for example, di ba, na eksperto dito mga Israeli. But may malaking oportunidad na nandito na yung technology, nandito na yung kaalaman. Ang kulang na lang na itawid ito sa mas mass-based or mas relevant na mga patanim. And you can imagine na ang daming mga lugar na pwedeng gamitan ng mga ganitong teknolohiya
But hindi pa tumatawid dito sa pagtulong sa neighboring communities. Manolo, dagdag ko lang dyan sa puntong yan, Kim, kasi way back, ilang buwan ang nakaraan, meron kaming naging guest naman tungkol sa agrikultura. Nabanggit niya na ang daming programa ng Department of Agriculture. At sabi niya, at may pondo yung mga programa, no? Kasi nga, nung nabanggit mo, Kim, na maraming programa ang gobyerno, di ba? Hindi nagkukulang sa programa, di ba? In terms of education, etc. Tapos sabi mo nga lang, ang problema ay hindi makabili, no? Pero yung tanong ko lang, paano natin, how do we break the impasse, ano? Kasi parang malinaw na sa agrikultura, ngayon sa nutrition, hindi nagkulang sa programa, pero hindi, siguro yung hindi kumakagat, walang traction eh. Yung programa sa ground level, no? Na kung saan nandun yung labanan eh, di ba? Andun ang labanan ng gutom, andun ang labanan ng malnutrition. So, meron bang ginagawa ang gobyerno o mga ahensya ng gobyerno na upang maunawaan yung problemang yon, ano? At paano matutugunan yung problemang yon, ano? Kasi kung hindi, para tayo naguhulog sa butas na alkansya, no? Na bagaman merong investment, sabi mo nga may mga programa, pero walang results, walang impact, so to speak, no? So, meron bang meron bang usapan na gano'n? Paano ba natin 'to anuhin? Kaugnay lang nung sa sinabi ni Manolo, no? Kung titingnan po natin, Father, sa ating nutrition program sa Pilipinas, katulad din ng mga nasabi siguro nung dati ninyong naimbita, hindi tayo nagkulang. Tama po yan. Ang Pilipinas ang isa sa may pinakamagagandang programa sa nutrisyon. Ang concern talaga lang po natin ay ang ating implementation at ang sustainability. Dito po sa Pilipinas, meron tayong National Nutrition Council. Siya po yung policy making body sa nutrition. Sila po ang nagko-coordinate ng mga programa mula sa national papunta sa local level. Kung makikita naman natin, 1974 po nung nagsimula, ang nutritional status natin doon, ang stunting nasa 40%. Pero after ng isang dekada, hindi lang ng isang dekada, 4 na dekada, ilan na ba ang stunting natin ngayon? 3 out of 10 pa rin. So 10% lang ang dinecrease. Ang sagot ko po dun sa tanong, merong ginagawa ang gobyerno. Pero bakit hindi nagkakaroon ng ganun ka significant na result? Multifactorial din po, Father eh. Sa sinasabi ng mga experts na hindi naman tayo masyadong nahuhuli kasi yung 10% na decrease ay significant pa din. Pero ang tanong, masyadong matagal bago natin na-achieve ang 10% na decrease. Imagine 4 decades, no? Dapat may kailangan pa tayong gawin. Investment sa nutrition, hindi rin po tayo nagkulang. Napakalaki din ng investment natin pagdating sa nutrition sa Pilipinas. Actually, meron nga ngayong programa kung saan ang Pilipinas ay may isang malaking programa na ini-implement sa lahat ng rehiyon ng bansa para tugunan nga ang issue ng stunting, underweight at kahit wasting. Pero primarily stunting kasi napakaraming Pilipino ng bansot or kulang sa height. Ang nakikita po natin dito, kung titingnan natin, ang lahat ng problema na kaakibat ng malnutrition, sabi ko kanina multifactorial, sa basic po, no? Sa basic causes natin, ano ba ang mga basic causes ng malnutrition? Political ang isa. Ang pangalawa, economical. Pangatlo, societal, cultural. Ito po yung mga malalaking factor na maaaring nakakaapekto sa ating pag-i-implement ng program. Una muna po, doon tayo sa cultural. We have 17 regions in the Philippines. Each of these regions have different culture, no? So iba-iba dapat yung atake. So hindi dapat One size fits all. Yes, one size fits all. So dapat iba-iba yung atake sa bawat rehiyon. Pangalawa sa political. Alam naman natin na kapag walang policy na yung incumbent, for example, hindi yung incumbent local chief executive yung na-re-elect, iba na ulit ang programa niya sa susunod na term. Kaya nawawala ng sustainability. Yan naman yung problema ng kung one size fits all yung una, ito naman yung bagong hari, bagong ugali.
Yes. Opo. So, yun yung isa. Pangatlo po, economical. Medyo malaki or macro po yung approach. Pero inflation rates, meron po yung may role sa access ng pagkain. Kaya nga, sabi natin kanina, kalimitan yung mga mura na lang pagkain ang bibilhin ng ating mga kababayan. Kaya wala silang choice kundi ang bilhin, kasama dyan ang noodles. So, ayun po, Father, yung nakikita natin dito, no? Una, hindi nagkukulang ang gobyerno. Marami tayong programa simula nung una pa. Pero tingnan natin ang resulta, hindi ganon kalaki at ka-significant. Although, malaking percent, 10% yung na-decrease. Pero hindi pa rin siguro enough kasi ang goal, kung ihihilera po natin ang ating numbers no, sa ating mga katabing bansa, for example, Thailand, compare po yung number ng ating undernourished children. Sobrang laki ng pagkakaiba. Parehas tayo nagsimula ng ganong level. Pero ngayon sila nasa less than 10% na. Tayo nasa 30% pa din. So, kaya yun yung natin, tinitingnan. Bakit ang bagal mag-improve ng Pilipinas when it comes to undernutrition? So Kim, let's look at alternatives ngayon. Kung ikaw ang gobyerno, ano ang alternative food na pwede mo dapat i-promote? At kung ikaw consumer, ano mga pwede mong bilhin ngayon na para hindi ka magutom, hindi ka mamulube, pero hindi rin masastant yung mga anak mo? Yes, opo. Okay. That is a very interesting question. Napakahirap na tanong. Okay. Noong July po, ang National Nutrition Council, ang ating pong Nutrition Month team ay about affordable diet, gawing affordable sa lahat. Kung tandaan nyo pa nung celebration natin ng Nutrition Month noong July. Kasi ang goal niyan ay to educate our kababayan kung paano magluluto ng cheap and affordable meal pero nutritious pa rin. So, looking at that particular program, nag-introduce sila ng iba't ibang uri ng sources ng pagkain kung saan makakapagbigay ng maraming sustansya pero mura. Again, pag mura pa din yung pag titingnan mo pa rin, ilang months na yun nakalipas, pero tuloy-tuloy po kasi ang paglalaan ng inflation sa Pilipinas, ang mahal din ang bigas ngayon. So, ang Pilipino, ang mindset niyan, bigas muna ang unahin, sunod na lang yung iba. So, hindi na yan hindi na sila makabili ng masustansyang pagkain. Sasagutin ko po ito at the level ng pagiging registered nutritionist dietitian. Of course, ang front runner pa rin na na parang recommendation ay ang balanse at tamang pagpaplano ng pagkain. Kung ano yung in-season na pagkain, yun muna yung una. Kung ang in-season ngayon ay, halimbawa, ang in-season ngayon ay kalabasa at saka itong mga gulay na ito ang ating i-prioritize para mas mura. Piliin ang mga cheaper sources, no? Na uri ng pagkain na makakapagbigay ng sapat din na dami ng sustansya. Napakadaling sabihin on my end. Pero pag pumupunta ako on my personal capacity sa palengke natin, makikita natin kaya bang gawin talaga? Yun ang tanong. So, kahit ang kalabasa ngayon kasi rainy season, napakamamahal ng gulay. Ang una nating pwedeng gawin, turuan ang mga household na mamili ng mga pagkaing mas mura or alternative sa mga mas mahal na bilihin. Pero dapat kaakibat nito, mas strengthen natin ang mga policy natin at the local level, not only at the local level. Makikita po natin ano ang kalimitang ayuda ng gobyerno kapag may mga sakuna. Kahit ngayon, ano ang ayuda sa ating mga mahihirap na pagkain? Kahit tayo canned goods at noodles ang binibigay. So, bigas, delata at noodles at yes, tubig. yun din po ang ibinibigay natin at that particular program. Ang atin pong nakikita dito, pero may sa kabilang banda, marami tayong magsasaka na nasasayangan ng produkto. Narinig niyo po ba yung balita na ang daming nabubulok na kalabasa noon sa Region 3, I think, dahil sa masyadong mahal na gastos para mailuwas yung kanilang mga produkto, kaya hinahayaan nilang masira. Hindi lang yan sa kalabasa, sa kamatis, kahit sa sibuyas. Maraming bagay. Pero tapos dadating ang pagkakataon na
bigla na namang mamahal. Dapat magkaroon ng isang strong na policy regarding pagpuproduce ng pagkain natin para hindi tayo magkaroon ng kakulangan sa ibang buwan ng taon, no? Yun po yung sa gobyerno nating makikita, no? Kailangan ng mga matitibay na policies. Meron namang mga policies pero sabi ko nga, the implementation yung pinakamalaki nating concern. At the local level, kailangan nating matugunan ng ating mga local chief executive kung sino yung mga kababayan nating nasa tinatawag na poorest of the poor. Kasi kahit anong gawin natin, walang magagawa, no? Wala talaga silang access sa safe and nutritious food. So, kailangan nila ng suporta galing sa gobyerno. Ang pangatlo, sa mga may access naman, may kakayahan, ang kaya nating gawin ay educate lang sila. I-educate sila ng kung paano humanap ng alternatibo, katulad ng una kong nabanggit, no? Alternatibo sa mga mahal na bilihin ngayon, at ang huli, long shot yung pang-apat. Investment sa pagtatanim, no, sa kanya-kanyang bakuran, kasi it will make your diet more sustainable. I mean, healthy food more sustainable. More sustainable, including, sabi nga ninyo, pag i-include ng mga schools natin, ayan, pag i-include ng mga schools natin and iba pang private organizations at iba pang organizations sa mga gawaing ganito. Kasi maraming opportunities, although napakaraming challenges, pero yung mga natitira pa rin pong opportunities sa Pilipinas na pwede nating tingnan. We just need to think out of the box kung paano masusolusyonan. Hindi po natin kayang ma-ensure na bukas sa makalawa, mura na ang bilihin. Parang tuloy-tuloy lang naman yung pagmahal ng bilihin dito sa atin. Kim, kung irarangko mo, ang dalawang pinakamatinding challenge, di ba? Implementation is number 1, sabi mga economic, di ba? Pero number 2, halos pantay sila, no? Yung political. Meron ba kayong alam na local government unit implement ng programa ng tuloy-tuloy? Meron bang ganon? Meron ba nangyari ng ganon na or sabihin na natin wag na tuloy-tuloy, pero yung bang mga programa na nag-build on the successes of the previous program? Hindi yung pinalitan na naman lahat. Meron bang ganon? May example ba tayo na pwedeng mabahagi dito sa ating usapan? Opo. Good practices. Yung National Nutrition Council po, nag-evaluate yan taon-taon. Meron po silang na-identify na local government unit and even provincial government na nag-implement ng successful nutrition programs. Ina-awardan nila to Green Banner. Yung mga Green Banner through the years. Kasi yes, pwede ka mag-award for this term ng isang governor or mayor, pero yung yes po, ang tuloy-tuloy na may mga bayan na po nakatanggap ng Nutrition Honor Award. Yung Nutrition Honor Award, consistent po sila for several years ng implementation. So hindi lang siya annual, Hindi lang siya annual, yes po. Sa NCR, ang natatandaan ko pong recipient ay Mandaluyong. Okay. Mandaluyong. City of Mandaluyong is a good implementer of nutrition programs in the country. Kung makikita po natin, ang isa sa pinaka-resilient ay ang Batanes. Even though that they are exposed to natural calamities, lagi walang mintes kada taon na dinadaanan sila ng bagyo, no? But nandun pa din yung good access nila sa nutritious food. And from those stories, we can build on different interventions that other local government unit can also integrate. Marami pa rin pong success stories kung saan bumaba ang mga underweight, ang stunting. Ang isa pong according sa aking pagbabasa ng isang report ng isang organization, sa Albay merong isa. Particularly ang Tiwi Albay, they have somehow good improvement when it comes to their stunting, no? Pero of course, may mga rehiyon pa rin na medyo nangunguna sa pinakamatataas na undernourished. Pero meron po tayong mga good implementors. Nandiyan nga, nasabi ko na ang ilang example kanina. Meron bang meron ba tayong natutunan na best practices doon sa mga yon, sa mga example na yon na pwedeng mabahagi sa ibang mga local? So in effect, ang sinasabi rin natin so far is that talaga ang nakasalala ito sa local government units, ang implementation. I think
we've seen that. That's a fact, ano, Kim? Mhm. Masasabi natin na fact 'yon, 'di ba? Kailangan epektibo ang pag-implement ng local government units. Ang mga best practices po, Father, dito, titingnan natin ay ang sustainability. Yun ang isa nilang tinitingnan. Yes, oo. For example, yung mga bata nating underfeeding program, dapat mababa yung dropout rates. Dapat patuloy na nabibigyan ng supplementary foods throughout, usually 120 days, Father, yan sa isang feeding program. Hindi ko alam kung lalay ako doon sa original kong tanong, pero pumasok lang sa isip ko. Kasi meron akong nakausap na isang local government unit, ano. Bago pa mapasa yung batas, 'di ba, yung feeding program sa mga eskwelahan. Nag-feeding program na sila, ano, nagtayo sila ng commissary and ang kanilang feeding through the schools, ano, pero programa ng local government, ano. So nung tiningnan ko yung kanilang programa, kasi ang trabaho ko was to work with them with the schools, no. Alam mo, meron silang commissary, meron silang menu na balance yung diet, meron silang volunteer program ng mga magulang ng mga bata para yung magluluto, at saka nakakatawa merong oras sila yung tigahiwa ng gulay. Papasok yung next 3-hour shift, sila naman yung magluluto. Papasok yung next 3-hour shift, sila yung mag-empake sa lunchbox, no? Tapos madaling araw, alas 6 ready na yan, dadaan sa eskwelahan. Tapos nung pumasok yung batas, no? Kailangan isuko nila ito doon sa local office ng for example DepEd or DSWD, no. So sinuko nila kasi yung sabi ng batas, ano. Pero yun, nawala na si menu, na balanced diet, etc. etc. Anyway, yung punto ng tanong ko ay sabi mo nga, Kim, maraming mga batas, mga polisiya. Kung minsan hindi ba naglalaban-laban o naglabo-labo itong mga batas na ito at mga polisiya? Sa totoo lang po, regarding dun sa feeding program, for a school-based feeding program, napakaganda po ng initiatives. Hindi naman po nagkakaroon ng laban-laban yung batas, although po, no, dahil decentralized ang ating implementation ng program sa Pilipinas, bawat local government unit may kanya-kanya silang style kung paano gagawin at ipaprioritize ang mga programa at kung paano titingnan na magiging mas maganda. Ang kailangan lang po nating i-harmonize siguro is between institutions within the local government unit. For example po, ang nutrition kasi under ng Department of Health yung kanyang mandato. Ang agriculture po ay nasa kabilang sector. Pero kapag tiningnan nyo po ang nutrition office natin, ang chair ay galing sa health, ang vice chair ay Department of Agriculture. Pero pag nagtingin na kayo, Father, ng totoong nangyayari sa mga munisipyo natin, sino ang nagli-lead ng nutrition, may mga chances na kasi kulang sa tao, hindi din naman natin masisi ang local government. Nagtuturoan. Ito yung nag-i-implement. Pag tinanong mo sila, sino ang nag-i-implement ng nutrition? Yung kabilang office, may nag-i-implement naman yan. Pag tinanong mo yung kabilang office, ay may focal individual kami dyan or resource person para sumagot. So, yun yung concern. So, kaya, Father, yun yung aking tingin dito, no, bilang ang isa kong study before ay sa nutrition to be integrated to agriculture policies sa local government unit. Kulang kasi yung tao. Minsan sobrang tatlong role ang nakaatang sa isang personnel sa isang munisipyo. Hindi natin sila masisi, pero kaya nawawalan ng malinaw na direksyon yung mga nutrition programs natin. Kaya may tanong din ako because ang napansin ko rin sa loob ng pamahalaan at pagtingin mula sa labas ng pamahalaan, meron tayong mga institusyon, meron tayong mga nutrition council. Yes. That's a national government institution. May mga eksperto katulad ninyo at yung departamento nyo. For example, kinukonsulta ba ang departamento nyo ng Quezon City Government? Or kinakausap ba kayo by any provincial government? Meron bang diretsong nakikipag-ugnayan sa inyo to tap your talent and knowledge?
Mhm. Multisectoral naman po ang planning na tinatawag ng National Nutrition Council. Maaaring hindi kami, pero may iba pong taga-academe na kasama sa decision making nila. Marami pong I get institution. that. I get that, Kim. Oo. But ang specific yung tanong ko, like in your case, sa departamento nyo, In sino our case. mga kausap nyo? And then, for example, because I want to know yung, there were proposals in the past na ang bawat state university and college, bawat institution, dapat plugged in siya sa neighboring communities to provide the expertise and knowledge para maging, it's also to make, para hindi ivory tower, di ba? Para Yes. yung expertise nyo talagang mapapractice on the ground. I want to know, nangyayari ba ito? At kung hindi, ano yung hadlang? For example, even in national government, kasi yung mga national government institutions, hindi nila kinakausap yung mga expert bodies dahil there's no political advantage or dinadaan sa bureaucracia at nawawala. So I wanted to know, is this a situation? Actually po, nangyayari, sige po, ano muna yung focus ko, no? Based from my previous experience nung nasa isa pa akong state university outside UP. Matibay yung extension services na pinoprovide. Yun po yung tinutukoy siguro ninyo earlier, no? Na kailangan ipag-partner ng HEI or SUC sa ating mga neighboring LGU as part of their extension service. Maganda po ang support, Kinukuha silang mga experts pagdating sa nutrition at sa mga iba pang pangangailangan ng health. Dito naman po, of course, yes, since yung institution po namin ang nag-offer or nagtitrailblaze when it comes to public health nutrition, kami po ay usually kinukonsult ng mga ating, for example, researchers, kami as consultant. Hanggang doon po sa level na yon. Ang nangyayari lang, hindi po sa lahat ng pagkakataon sa amin nanggagaling. Siyempre, sabi ko nga po sa inyo, may nanggagaling din sa ibang organization. Pero yes po, ang ano po natin dito ay matibay po naman yung existence ng academe sa pagpaplano at sa pag-i-implement ng ating mga programs. Again, sabi ko nga, we have created the best nutrition programs. We have the best. Actually, some of our neighboring countries dito nag-aaral ng nutrition programs before. Nako, para Oo. pala to, parang eerie. So implementation din po, Sir Manolo. Gusto ko lang yung reminder, siguro bago to umalis, para sa mga nanonood, ano ba yung Pinggan Pinoy? A quick summary, paano ba dapat pinapakain ng ating mga sarili? Summary, yung Pinggang Pinoy po, it promotes moderation, variety, and balance. Sa araw-araw o sa isang kainan muna, sa isang pagkain, ang kailangang laman ng isang pinggan po ay ang kalahati nito ay manggaling sa prutas at gulay, green leafy vegetables po to promote balanced diet na magkaroon ng essential nutrients, particularly vitamins and minerals yung diet. Ika-apat po na bahagi ay manggaling sa carbohydrate-rich foods, kanin, tinapay, nandyan pa rin ang noodles, pasta o kahit anumang katumbas nito. Ika-4 porsyento yung isda, manok, karne, at iba pang mga katulad nito. Kasama po dito ang legumes at nuts. At of course, at beans. Tubig. Yun po ang laman ng isang pinggang Pinoy. Sa maghapon po naman may tinatawag tayong food guide pyramid, no? Kung saan ang mga pagkain ay naka-arrange sa iba't ibang antas o level. Kung makikita natin, nasa pinakataas po ay fats or taba. Ibig sabihin, konting dami lamang ang kakainin mo mula doon. Susunod na bahagi ay karne at mga isda. In moderation po ang pagkain. Susunod po nito ay ang ating fruits and vegetables, no? Kung saan kailangan meron tayong ganun dami ng servings sa isang araw, 2 to 3 servings. Gaano karami? 2 hanggang 3 tasa ng gulay sa maghapon. At ang nasa pinaka-ilalim po nito ay ang ating carbohydrate-rich sources, tinapay, pasta, at iba pang uri ng pagkain na katulad nito. Tapos sa ilalim po ay ang ating mga inumin.
So yun po yung message nung Pinggang Pinoy at Food Guide Pyramid. Okay, maraming salamat Kim, ano, dahil natin na cover, at saka Yeah. marami pa rin tanong, ano, pero at least ngayon alam na natin yung itatanong pagka ano. Pero maraming salamat Kim and Manolo, Lele, maraming salamat. Kagaya nga ng andain nating episodes ngayon na namumulatan natin na marami tayong mga hamon na kailangan ng whole nation approach, no? Siguro nga mahalaga na naman paano ba natin 'to gagawin. No? Sabi nga ni Kim, hindi tayo nagkulang sa batas, hindi nagkulang sa programa, hindi nagkulang sa polisiya, pero ang tanong paano ang implementation, ano? So sana nga ay sama-sama tayo, iba't ibang bahagi, hindi lamang gobyerno, ay matugunan ang tanong na ito. So maraming pong salamat. Ito pa ang Proyekto Pilipino na tinatalakay natin ang ating usapan sa nutrisyon. At sana ho ipatuloy natin ito yung pag-isipan, pag-usapan, at sana makagawa tayo ng sama-samang pagkilos. Maraming pong salamat.